Hi guys! Magandarang umaga! Welcome back dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda niya kachismosang Kim Pao. Wala na pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paul Avellino. Kamusta po kayo? Ayan, good morning, good morning, good morning po sa lahat. Ang pag-uusapan natin for today ay may kinalaman nga po dito. Of course, sa suporta ng mga tao sa Himpaw until now talaga naman pong pinapawaw at grabe. Napakalakas pa rin po talaga ng suporta ng mga fans sa kanilang dalawa even if even though tapos na po yung kanilang movie, yung kanilang pag-mall show, pero sa kanilang mga event ay wow talaga. Grabe. Masasabi mong legit yung pagmamahal, hindi lang dala ng hype ang kasikatan ng Kim Pao. Anyway, isa rin po sa pag-uusapan natin ang tungkol sa insidente kahapon, yung pinag-uusapan natin na nabangga si Kim Chiu ni Kuya, ni Manong. Hindi maiwasan, of course, na masilip si Paolo kung nasaan, anong ginagawa, bakit pinabayaan, at the same time, concern yung mga fans kay Kim Chiu. Pag-uusapan din natin ang tungkol dito sa Aman Polo na gateway ng Kim Pao, of course, itong birthday ni Paolo Avellino. Pero bago pong lahat sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button natin at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil po sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, sabi nga dito ni Madam Cynthia Reyes, magandang umaga, shoutout po sa inyo. Sinadya talaga. Obvious na sinalubong talaga. Hindi rin nakalainikim dahil nakasuot na hat, nakasuot na hat niya. Nakababa siguro ang tingin. Usually, ganun talaga pag si Kim Chiu ay ano po. Kapag di ba pag nagja-jogging tayo, kapag medyo mahina na yung takbo, parang kaunting, pahinga yun pahinga. So, nakayuko talaga. Tapos nakasombrero pa, kaya hindi siguro din siya nga napansin ni Kim Chiu. Pero dun kay Kuya, next time please, ingat, doble ingat. Wag na po sanang maulit. Sinadyaman yan o hindi, buti na lang talaga po ay, hindi na paano si Kim. Kudos din sa kanilang mga kasamahan na chinek agad si Kim Chiu. Si Paulan talaga wala po idea kasi nasa unahan nga siya. And mga ganyang pangyayari wala naman pong may gusto. Hindi naman yung gusto ni Paolo Avellino. At di rin naman akalain kasi nga magkakasama naman sila. Sino ba naman mag-aakala po na mayroong pasalungat ang takbo, di ba? Anyway, sabi naman dito ni Madam Annie Santiago, bakit kasi pasalubong ka kuya? Kaya nga bakit pasalubong ka kuya? Nabunggo mo tuloy si Kimi. Buti hindi siya natumba sa susunod sa harap ka lagi ni Paulo. So, alam mo yung hindi siya maiwasan, yung mauna si Pao, mauna si Kim, etc. Ganto, ganyan. Ano talaga, I mean, nasa side ako na wala akong gustong sisihin sa nangyari bukod kay kuya. Kasi ba naman nga, bukod tanging siya yung pasalubong yung takbo. And sure naman ako, nung makarating to kay Paolo, malamang nakarating na rin yan sa kanya, may lesson na nang nakuha, for sure. Kita nyo naman, nung minsan, di ba, may napansin si Pao na maligid kay Kim, ay todo bodyguard agad siya. So, this time, for sure, magdodoble ingat pa siya. Sabi naman dito ni Madam Remy Ramos, it is not fair to blame Paolo for this incident. These things happen. If he can prevent it, do you all think he will just stand there and watch? Ito yung sinasabi ko Lalo na yung sasabing pinabayaan ni Paolo si Kim. Iba kasi yung word na pinabayaan. Yung tipong nakita na nga, walang pakialam. Tatayo lang, titingnan lang, balewala lang. Yun yung pinabayaan.
Pero, ang totoo, di niya lang talaga alam kasi nga nasa unahan siya. Pero kung alam niya, hindi siya tatayo at walang gagawin lang. Sabi pa dito, he has been so attentive for Kim every time. Let's just all be thankful that nothing serious resulted from this. Ayun, minsan lang po nalingat si Paolo. Minsan lang, parang minsan lang nagkamali. Buong pagkatao niya, nahusgahan na. And yes, totoo, dapat maging thankful tayo that nothing serious resulted from that incident kahapon. Sabi pa dito, the person who is supposed to blame is the guy, not Paulo. Please stop bashing and be praising God for protecting them, Kim and Paulo both. Ayan, bakit kasi kuya pasalubong ka? Ayan, tuloy. Wala kami ibang masisisi kundi ikaw lang. Ano man, kung bakit. Sabi ko nga, baka may nalaglag kay kuya, binalikan niya, kaya pasalubong yung takbo niya. Pero, dapat ingat pa din eh. Alam naman niya may makakasalubong at makakasalubong siya. Hindi naman nagkakagulo yung mga tao. I mean, hindi naman riot, hindi naman kagulo para maging no choice siya na hindi umiwas. So, conclusion ng mga fans, sinadya tuloy niya. But anyway, thanks God, okay po si Kim Chiu. And speaking of okay, pag-usapan nga natin tong larawan na to ni Kimi, kung saan ay happy po siya rito. Grabe, tuwan-tuwa din ako ha sa kuha na to. Video to actually, pero yung position na to ni Kim Chiu at talaga namang effort sa pagkuha po ng larawan kay Paolo Avellino. Syempre, meron po silang paganyan, belated birthday para po kay Paolo Avellino. O, diba? Proud GF lang ang peg ni Kimi. Alam na alam ang kanyang assignment. Dito naman tayo sa Aman Polo Chismis patungkol sa Kim Pao. And kung isi-search mo nga po ang Aman Polo Beach ay hindi pa nagkakalayo sa background na pinag-uusapan natin. Mukhang confirm nga po na sa Aman Polo po ito dahil ganun din po yung background doon sa picture nila Kim and Paolo. Tingnan niyo pong maigi kung isi-search niyo po ang Aman Polo Beach. Ito po yung resulta na ibibigay sa inyo. Same with the background of Kim and Paolo Avellino's picture. Pinaghihinalaan pala na picture nila Kim and Paolo. Samantala, dito naman tayo sa naging event ng Kim Pao. Sobrang nakakamiss ang mall show kapag may gantong event ng Kim Pao. So, para to sa Chowking, guys. And kita niyo naman po, tapos na po ang movie, pero ang dami pa rin dinudumog. Event lang, simple event lang to. Endorsement event lang ito nila Kim and Paolo. Alam niyo ba, kapag ibang artista yan, konti lang talaga. Yung parang napadaan lang sa mall. Pero ito, sinadyang puntahan ng mga fans. Because alam nilang si Kim and Paolo, yung artista. So, ganyan kadami katao yung nakasuporta kasi sa kanila, landslide pa rin talaga yung support ng mga tao sa kanila. Kita nyo yun kung gaano ka-solid, may project man o wala ang Kim Pao. Hindi mo masasabing for the hype lang yung Kim Pao's era eh. Iba yung hype sa talagang sikat. Nandun sila Kim and Pao sa tunay na sikat at tunay na minamahal ng mga fans. Pag sinabing hype lang, curious lang eh. Kung curious ka, sasadyain mo ba ang Kim Pao? Always, lagi-lagi sa kanilang mga event. Di ba hindi abang ka lang ng update? Ganun yung hype. Pero sila Kim and Paolo talagang pinupuntahan. And gulat pa din yung iba na, alam mo yung mga bashers or yung mga casual netizens lang gulat pa rin na, ang dami pa rin tao. Akala mo nagmo-mall show para mag-promote ng movie pero tapos na yung movie nila. Ganito pa rin ang kaganapan ng Kim Pao. Kaya naman sabi nga po ng mga fans, ABS-CBN, galaw-galaw. Igalaw ang baso. Bigyan pa rin ng projects always ang Kim Pao dahil sureball naman ang suporta ng mga fans sa kanila. What do you think, guys? Totoo naman, di ba? Grabe, landslide pa rin. Ang dami pong fans ng Kim Pao na sumusuporta sa kanila. So, deserve naman po talaga mag-demand ng project
for Kim Paus this 2025. Hope totoo yung sa middle of June magsisimula na po na mag-taping ang Kim Pao. So ayun, aabang na lang po ako ngayon. Abang-abang lang sa mga magiging sunod na kaganapan, update sa Kim Pao. So yun lang po this morning. Thank you so much sa pakikinig. Kita-kits po tayo sa susunod kong balita. Maraming salamat.